Guide at konting tip sa pagkalkal ng torque drive. For today's video mga boss, meron sa atin nagpadala ng female torque drive ng Honda ADV. Itatago natin siya sa pangalang Sir Christian from Malolos, Bulacan. Tara, buksan na natin tong LBC parcel para makita natin ang nasa loob. Ayan, medyo maingat tayo sa pagbukas niyan para hindi natin masira kung ano man yung nasa loob ng box. Dahil napanood ni Sir yung previous vlog natin about dun sa pagkalkal ng ADV torque drive, kaya naisipan din ni Sir na magpagawa at magpakalkal din ng stock na torque drive ng ADV niya. Ito yung laman ng mga pinadala niya. Manual yata to ng torque drive, pero itabi na muna natin yan. At ito na yung female torque drive na kakalkalin natin. Ayan, chinek ko muna bawat sulok kung may damage ba yung item na nasa box. Tapos may kasamang ganito, hindi ko alam kung anong laman yan at wala rin label. Huwag na natin pakialaman yan. Tapos itong pin at bearing ng torque drive. Okay, umpisahan na natin at isalang na natin sa machine. Ang goal natin dyan ay babawasan natin ng 1mm yung female torque drive. 1mm lang para safe pa rin pang touring at pang daily kahit modified na siya. Huwag kayong mag-alala kung 1mm lang yung ibabawas natin. Malaking tulong na rin yun sa pagbuka ng torque drive. At malaki na rin ang mababago nun sa gear ratio kapag tumakbo na yung motor. Dito, ang una kong tinabasan ay yung oil seal. Yung ilalim niya ng oil seal, binaliktad ko lang. Yung katawan lang ng oil seal yung tatabasan natin, hindi kasama yung wiper ng seal. Dapat sakto lang yung maging tabas natin dyan para kumapit pa rin siya dun sa paglalagyan. Ayan, tapos na nating tabasan at sinusukat natin kung tama na yung naging tabas. Dito, kung makikita nyo, hindi natin tinamaan yung wiper ng oil seal. Dahil tapos na natin gawin yung sa oil seal, itong female torque drive naman ang babawasan natin yan. 1mm lang din ang ibabawas natin dyan. At syempre, dapat sakto lang din yung maitabas natin. Dahil yan ang kakapit kapag nilagay na natin yung oil seal. Kung makikita nyo, sinusukat ko palagi para sure yung tabas natin. Dito naman, magbabawas tayo ng konti dyan sa loob. Dyan kasi nakatutok yung wiper ng oil seal. Para naglalaro pa rin yung pinakagoma ng wiper at siguradong wala siyang tinutukuran kapag sinalpak na natin dyan yung oil seal. Lahat ng tinatabas natin dyan ay sinusukat natin na maigi para kahit papano hindi tayo makasira ng pyesa ng iba. At quality pa rin yung paggawa natin kahit modified na siya. Ayan, tapos na nating tabasin tong taas at yung loob. Kung makikita nyo, maganda yung pagkakatabas natin dyan. Pantay na pantay din. Malinis at makinis para hindi masira yung oil seal. Sa mga gusto magpagawa, PM lang po kayo. I-schedule natin yan. At ganito na magiging itsura ng oil seal natin after natin siya matabasan. At ito na yung before natin siya matabasan, may haba siya na 40mm. Tapos ito naman yung after natin matabasan, naging 39mm na lang siya. Dito lang ako kumuha ng reference ng haba niya para malaman ko kung ilan na yung naitabas ko or sakto na ba. Ito na yung after ko magawa at nakasalpak na din yung oil seal. Parang stock lang siya tignan, malinis yung pagkakagawa. Dito na tayo sa slot ng pin. Ayan, minarkahan ko na yung mga kakalkalin natin. Ang request ni Sir ay ang pagbuka lang ang kakalkalin natin. 3 pin slot lang ang kakalkalin. Dito tapos ko na siyang makalkal. Kung makikita nyo, inabot ng kalkal yung kanal na lagayan ng o-ring. Pero huwag kayo mag-alala, hindi yan makakasira ng o-ring. Dahil yung bearing ng pin ay medyo nakaiwas naman talaga sa o-ring. Ayan, para maniwala kayo, kahit nakalagay na yung o-ring ay hindi naman talaga tatamaan nung bearing. Nakadikit lang siya at daplis lang pero hindi naman talaga makakasira ng o-ring yon.
Sinukat ko muna siya bago ko kalkalin at nakakuha ako ng 7mm na pagbuka. At after ko makalkal ay nakakuha ako ng halos 9mm na pagbuka. Kung makikita nyo, maliit yung male na kapares. Since female lang yung pinadala sa atin, ay naghanap na lang ako ng pwedeng ipares at gawing reference kung sakto na ba yung pagkalkal at pagbuka. Yang male na torque drive ay pang Mio Sporty. Yes, tama kayo na narinig. Pasok at sakto yung male na torque drive dyan sa female torque drive ng ADV. Yan ay for reference lang naman, para makita ko kung ilang na yung pagbuka nung kalkal. Dito, tapos na natin siyang kalkalin at binalot ko na para maipaship naman pabalik kay Sir Christian from Malolos, Bulacan. Maraming salamat sa tiwala, sir. At pwede kayo mag-feedback, magandang feedback man o pangit, okay lang. Hanggang dyan na lang ulit mga boss. Ride safe!